Nagsisimula ang ating kwento sa lungsod ng Shawnee sa lalawigan ng Jinyan, at nasa klinika ni Dr. Chiang tayo, at may isang taong tumawag sa isang nakatatanda, sinasabing lumaki na ang kanyang tumor. Sa panahong iyon, alam na nga ba ng mga tao kung ano ang isang tumor? Gaano na ba kamoderno ang kanilang kaalaman? Tinanong ng doktor kung gaano kasakit ang kanyang nararamdaman sa kasalukuyan, at sumagot ang matanda na lumala na ito, ngunit kaya pa niyang tiisin. Habang umiinom ng isang tasa ng tsaa, na sa palagay ko ay tsaa nga, tahimik na hiniling ng matanda sa doktor na maging tapat sa kanya, gaano na lang ba ang nalalabi niyang panahon sa mundo. Hindi niya man lang nilingan ang doktor at patuloy lamang na nakatitig sa kanyang tsaa na may lungkot sa kanyang mukha. Ipinaliwanag ng doktor na bagamat ang kanyang chi ay kasalukuyang nagpoprotekta sa kanyang mga ugat, darating ang araw na magiging labis na ang sakit at tuluyan siyang mababaliw. Isang araw, hindi na siya magigising. Dahan-daang inilapag ng matanda ang kanyang tasa na ngayon ay wala nang lamang tasa ng tsaa sa mesa. Sa labas ng klinika, sinabi niya na pakiramdam niya ay wala nang saysay ang paggamot at pinasalamatan si doktor. Sukli sa lahat ng kanyang nagawa para sa kanya. Bago umalis, iminungkahi niyang dumalaw ang doktor sa pamilya Lu para sa isang hapunan habang siya ay buhay pa. Habang pinapanood ng doktor ang papalayong matanda, nakaramdam siya ng matinding lungkot, tila tanggap na nito ang kanyang kapalaran. Ang tanging hiling lamang ni doktor ay sana'y alagaan pa rin ni Elder Jeshan ang kanyang sarili. Yumuko siya ng may paggalang habang papalayo ang matanda. Habang naglalakad si Jeshan sa ilalim ng mga puno ng pink trumpet, pinagmamasdan niya ang paglaglag ng mga dahon at iniisip na panahon na upang ayusin ang lahat ng kanyang mga ari-arian bago siya tuluyang lumisan. Lahat ng kanyang pinaghirapan sa buhay, ang kanyang pamilya, ang pamilya Lu, ang kayamanang ito na tinuturing niyang higit sa ginto ay kailangang ipasa sa kanyang anak at mga apo. Wala siyang pinagsisisihan sa kanyang buhay, ngunit isang bagay ang labis niyang ikinalulungkot, hindi na niya masusubaybayan ang paglaki ng kanyang bunsong apo, si Sei. Isang natatanging bata, may malusog at tila immortal na pangangatawan, isang talento na tiyak na magbibigay ng karangalan sa kanilang pamilya balang araw. Pagdating niya sa tarangkahan ng kanilang tahanan, kusa itong bumukas upang siya'y papasukin. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanya, tila may hindi magandang nangyari. Huminto siya, nagmasid sa paligid, at may naamoy siyang hindi pangkaraniwan, dugo. Agad siyang tumakbo papasok ng kanilang palasyo. Sa loob, nagtipon ang mga tao, naguguluhan sa nangyayari. Lumakas ang tibok ng puso ni Jeshan. Pilit niyang tinulak ang mga tao upang makita ang dahilan ng kanilang pag-aalalang reaksyon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang masilayan ang isang bangungot, isang malagim na masaker ang naganap sa loob ng kanyang tahanan. Saan mang direksyon siya tumingin, bumungad sa kanya ang mga walang buhay na katawan ng kanyang pamilya. Ang mga taong minsang nagpuno ng kanyang tahanan ng tawanan at kasayahan, ngayon nakahandusay na, wala ng buhay. Nangangatog at nanginginig sa matinding pagkapanglumo, isa-isang tinawag ni Jeshan ang pangalan ng kanyang mga mahal sa buhay, ngunit walang sumagot. Lumapit siya sa kanyang manugang, niyugyug ito at nakiusap, pakibuksan mo ang iyong mga mata. Ngunit hindi ito gumalaw. Sa puntong iyon, lumuhad si Jeshan sa lupa, halos mawalan ng ulirat sa tindi ng hinagpis. Lahat ng mahal niya sa buhay ay nawala sa isang iglap, kasama ang kanyang apo, si Sei. Sino ang may kayang gumawa ng ganitong kahindik-hindik na gawain? Wala namang kaaway ang pamilya Lu, kaya bakit? Bakit kailangang gawin ito sa kanila? Biglang may sumigaw, isang tao ang napansin si Jeshan na hawak na ang isang kutsilyo, nakatutok sa kanyang sariling leeg. Nanginginig, umiiyak, at puno ng pagdadalamati, handa na siyang wakasan ang sariling buhay upang muling makasama ang kanyang pamilya. Dalawang lalaki ang mabilis na tumakbo papalapit sa kanya, sumisigaw, sino ang maghihiganti para sa kanila kung susunod ka rin sa kanila sa kamatayan. Sa narinig niyang iyon, napahinto si Jeshan. Totoo, paano siya makakapaghiganti sa kanyang pamilya kung siya mismo ay magpapakamatay? Ngunit ano pa nga ba ang halaga ng buhay niya? Isang matandang may sakit, mahina at walang laban. Wala nang saysay ang mabuhay kung wala na ang kanyang pamilya. Sa paningin niya, mas mabuti pang tapusin na lang niya ang lahat. Itinaas niya ang kutsilyo, handa nang itarak ito sa kanyang leeg. Hanggang sa isang kakaibang tunog ang pumihil sa kanya.
Isang umiiyak na tinig, mahina ngunit desperado. Agad niyang tinungo ang pinagmumulan ng tunog, hinanap kung saan ito nagmumula. Napansin niya ang isang maliit na bar aisles, dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito. At doon niya nakita ang isang sanggol, umiiyak at desperadong humihingi ng kalinga. Nanlaki ang kanyang mga mata, dahil sa buhay pa ang kanyang apo. Mabilis niyang dinampot ang bata, niyakap ito ng mahigpit habang tumutulo ang kanyang luha. Sa kabila ng lahat ng kanyang nawala, isang mahalagang buhay pa ang nanatili. At sa sandaling iyon, sa halip na sumuko, alam niyang kailangan niyang mabuhay para kay Sei. Mabilis na tumakbo pabalik sa loob ng kanyang tahanan si Jeshan, sinusubukang alamin kung sino ang may kagagawan ng masaker sa kanyang pamilya. Muling sumagi sa kanyang isipan ang ilang taong may matinding pagnanais na lipulin ang kanilang angkan. Tiyak niyang sila ang bumalik upang tapusin ang kanilang layunin. Sa kabila ng labis na pagdadalamati, may mga naroon na bahagyang nabuhayan ng loob nang makita ang bunsong apo niyang si Sei na buhay pa. May nagsabing malamang ay itinago siya ng nakababatang manugang bago pa magsimula ang pag-atake. Lumabas si Jeshan mula sa bahay, may hawak na sibat, at malakas na sumigaw sa mga tao, humihingi ng isang pabor, kailangan niyang tulong sa paglibing sa kanyang pamilya, ngunit kinakailangan niyang umalis agad. Sinabi niyang lahat ng naruroon ay mga saksi, at isinumpo niya sa langit na bago siya mamatay, maghihiganti siya laban sa mga gumawa ng krimen na ito. Ang kanyang mga anak, mga manugang, at mga apo, labis niyang pinagsisihan at ikinalungkot na wala siya roon upang ipagtanggol sila. Sa gitna ng kagubatan, tumatakbo ang matanda, pasa ng kanyang apo sa kanyang likuran. Matagal na mula nang huli niyang ginamit ang kanyang lightning body technique, at dahil dito, bawat bahagi ng kanyang katawan ay sigaw ng sakit. Ngunit sa sitwasyong ito, ang kaligtasan ay pinakamahalaga. Isang talam ang muntik ng tumarak sa kanyang ulo, ngunit sa huling segundo, nagawa niyang iwasan ang tahimik na pag-ataking iyon. Dahil pasan niya ang kanyang apo, bawat galaw niya ay kailangang maging maingat, napagtanto niyang isang patibong ito. Tumilapon paitaas ang paa ng isang ninja, at mula sa kanyang sapatos, lumabas ang isang matalim na talim na bumagsak pababa, handang sumibat sa matanda. Ngunit muling nakaiwas si Jeshan sa pamamagitan ng isang pagulong sa hangin. Ang kilos ng kaaway ay simple, kaya't posible itong talunin ng mabilis, lalo pat mahaba pa ang kanyang lalakbayin. Isang sipa ni Jeshan ang muntik nang tumama sa mukha ng kalaban nang biglang may kakaibang tunog na pumuno sa paligid. Nang tingnan nila, nasa posisyong depensibo ang ninja, ngunit hindi naman ito tinamaan. Nasa lupa na si Jeshan, nanginginig. Naguluhan ang kanyang kalaban. Ang tunog na iyon ay nanggaling sa kanyang likuran, isang pagkalas. Hindi na kayang tiisin ng kanyang katawan ang dating antas ng pakikipaglaban tulad ng dati. Labis itong nakakabigo. Kung 10 taon lang sana ang nakalipas, tiyak na patay na ang ninja na ito. Ngunit wala siyang oras para magreklamo. Ang kaligtasan ni Sei ang pangunahing layunin. Mabilis niyang tinakbuhan muli ang kagubatan, pasa ng bata, ngunit nagsimulang habulin siya ng ninja. Umiiyak na ang katawan ng matanda sa matinding sakit. Napasigaw siya sa kaaway, "Wala ka bang puso? Atakehin ang isang sanggol at isang matanda, napakaduwag mong nilalang." Isang talam ang bahagyang samugat sa kanyang dibdib. Napagtanto niyang hindi sapat ang kanyang mga salita. Hindi niya makukumbensi ang kanyang kalaban sa ganitong paraan. Nakakalungkot, maging si Naruto ay malulungkot dito, naisip niya. Masyado siyang dahado. Kung magpapatuloy siya sa pagtakbo, lalo lamang siyang magiging marupok. May isa na lang siyang pagpipilian, kung hindi niya aalisin ang hadlang na ito ngayon, sila ni Sei ang magdurusa sa huli. Sumugod ang lalaki, handang tapusin silang dalawa ng sabay. Ito na ang huling pagkakataon. Hinigpitan ni Jeshan ang hawak sa kanyang sibat, itinutok ito sa kalaban. Ngunit nahalata ng ninja ang kanyang kilos at tumalon paitaas upang iwasan ang pag-atake. Alam niyang may pagkakataon siya ngayon. Huminga siya ng malalim at ginamit ang isang teknik na tinatawag na Lion's Roar. Direktang tinamaan ng alingawngaw ang ninja, dahilan upang mahulog ang kanyang mga espada. Sinamantala ito ni Jeshan at ginamit ang kanyang tunay na teknik sa sibat, ang unang galaw ng Supreme Flash Pursuit. Bumaon ang sibat sa kalaban, itinulak siya paatras at ibinalibag sa isang puno ng may matinding puwersa.
Hingal na hingal, inihawak ng matanda ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod upang suportahan ang kanyang bigat. Lumapit siya sa ninja na ngayon ay nakapako sa puno, talunan. Sinampal niya ito sa mukha. At kanyang sinabi na sinabihan niya na ito na tumigil na sa paghabol sa kanya. Napakabastos mong nilalang. Nahulog ang maskara ng lalaki. Tiningnan ito ni Jeshan, pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanyang kalaban. Hindi niya ito nakilala, tulad ng inaasahan. Ngunit kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod nito. Maging kung tatanggi itong magsalita, may isang bagay siyang napansin, isang tato ng dragon sa leeg ng lalaki. Ito lang ang nag-iisang piraso ng impormasyon na maaari niyang makuha sa ngayon. Muling umiyak si Sei, kaya't sinubukan siyang pakalmayan ni Jeshan. Ang ikinagulat nito ay ngayon lamang siya nagsimulang umiyak. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, isinumpa ni Jeshan na ipaglalaban niya ang kanyang apo anuman ang mangyari. Sa kanyang sinabi, ngumiti ng matamis ang bata, isang ngiting nagbigay liwanag sa kanyang pusong wasak na salungkot. Lumipas ang oras at dumilim na ang kalangitan. Sa tuktok ng isang bundok, abala ang matanda sa paghahanda ng pagkain para sa kanyang apo. Alam niyang gutom na ito kaya gumagawa siya ng isang uri ng lugaw upang mapakain ang bata. Kahit na may dalang gatas at kaunting supply mula sa isang kalapit na nayon, hindi niya kailanman inakala na ganito ang magiging huling bahagi ng kanyang buhay. Iniabot niya ang mangkok kay Sei at sinabing ligtas ng inumin ang gatas matapos itong pakuluan. Agad namang nilagok ito ng bata, at pinuri siya ni Jeshan. Napakatalino mong bata, aniya. Napakabata mo pa, pero nagawa mong inumin ang gatas na iyon. Matapos ang pagkain, dinilaan ni Sei ang kanyang labi, waring nasiyahan sa kinain. Sa sandaling iyon, ipinangako ni Jeshan sa sarili na walang ibang paraan, gagawin niya ang lahat upang maprotektahan ang kanyang apo. Handang-handa siyang ipaglaban at alagaan ito, kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa matinding pagsubok. Ngunit biglang sumabog ang sakit sa kanyang ulo. Napapitlag si Jeshan nang maramdaman niyang tila may pumutok na ugat sa kanyang sentido. Napakawalan niya ang mangkok ng gatas, at bumagsak ito sa lupa. Malakas siyang napasigaw sa sobrang sakit. Ang kanyang tumor ay umatake ng napakabagsik, at naramdaman niya ang pinakamatinding sakit ng ulo sa buong buhay niya. Sa matinding paghihirap, napaluhod siya sa lupa, halos mawalan ng malay. Nagsimulang bumalik sa kanyang isipan ang mga babala ng doktor, darating ang araw na ang sakit na ito ay magiging hindi na niya matitiis, at unti-unti siyang mawawala ng katinuan hanggang sa hindi na siya magising. Habang lumalapit si Sei, gumagapang patungo sa kanya at umiiyak, napahinga ng malalim ang matanda. Hindi pa panahon, hindi siya maaaring bumigay ngayon. Sa kanyang pag-aalala, naalala niya ang isang bagay na iniabot sa kanya ng doktor noong huling pagkikita nila. Isang bagay na hindi gamot, kundi lason. Ang nerve suppression pill, isang lason na hindi agad pumapatay, ngunit ginagamit upang pahirapan ang mga bihag sa matinding sakit. Sinabi ng doktor na dalhin niya ito palagi para sa pinakamatinding emerhensya. At ang sandaling iyon ay dumating na. Nagsisimula ng mawala ang kanyang katinuan, kaya agad siyang bumunot mula sa kanyang kasuotan. Alam niya ang epekto ng lason na ito, isang gamot na magdudulot ng matinding paghihirap sa sinumang iinom nito. Ngunit kung hindi niya ito gagamitin upang supilan ang kanyang tumor, mamamatay siya rito ngayon at mauuwi sa wala ang lahat ng kanyang ginawa upang protektahan si Sei. Napakalupit ng sakit, napasigaw siya at lalong humagulgol sa takot ang sanggol. Kahit hindi nito lubusang nauunawaan ang nangyayari, nadama nito ang kaunos-lunos na kalagayan ng kanyang lolo. Ngunit hindi siya maaaring mamatay. Hindi ngayon, buong tapang niyang nilunok ang lason. Sa sandaling bumaba ito sa kanyang lalamunan, agad niyang naramdaman ang epekto, isang matinding hapdi na tila lumiliyab sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya ito ininda. Ang sakit na dulot ng Miri poison ay hindi sapat upang tapusin ang kanyang buhay. Lalong lumaki ang mga ugat sa kanyang katawan, at lalo pang lumala ang kanyang paghihirap. Sa puntong iyon, mahirap nang matukoy kung ang sakit ay mula sa tumor o sa lason mismo. Dahan-daang nagdilim ang kanyang balat, at patuloy siyang dumaan sa matinding paghihirap. Tumagal ito ng napakaraming oras, o baka ilang minuto lamang iyon, ngunit sa kanya ay parang walang katapusan. Hanggang sa wakas, nagising siya.
At nang bumangon siya, natanto niyang ang kanyang katawan ay hindi pa rin sumusuko. Kahanga-hanga pa rin ito, mas matibay pa kaysa sa inaakala niya. Mas malakas pa ito kaysa sa katawan ng isang lalaking sanay sa pagbubuhat at pagsasanay sa jiu-jitsu. Nagtagumpay ang lason sa pagpapahaba ng kanyang buhay, kahit pansamantala lamang. Nabuhay siya, ngunit alam niyang hindi niya matitiyak kung kailan muling babalik ang sakit. Kahit na makakatulong ang lason upang mapanatili siyang buhay ng mas matagal, may hangganan pa rin ito. Kailangan niyang manatiling buhay, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para kay Sei. Habang natutulog ang bata sa lilim ng isang puno, siya naman ay nakahiga sa mainit na lupa. Alam niyang may isang paraan lamang upang makuha ang katawan na kinakailangan upang malabanan ang kanyang tumor at maprotektahan si Sei mula sa panganib. Body and bone reconstruction, isang teknik ng cultivation na tumutulong sa mga mandirigma upang makamit ang perpektong katawan. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Upang makamit ang perpektong katawan, kinakailangan ni Jeshan ng kabuuang 180 taon ng panloob na chi na pagsasanay. Sa kasalukuyan, nasa 150 taon pa lamang ang kanyang chi, kaya naisip niyang posible pa ba siyang umabot sa 180 taon sa kanyang kalagayan. Kung magsasanay siya, maaaring abutin ito ng maraming taon, o baka higit pa. Dahil dito, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mga kasuotan, itinanim ang kanyang sibat sa lupa, at nag-isip. Noon, nabuhay siya ng walang pagsisisi, ngunit ngayon, mayroon siyang isang bagay lamang sa kanyang isipan. Si Luan Shan, ang lolo ni Lin Xiao, ay hinding-hindi mamamatay. Sa malayo, isang maliit na nayon ang naliliwanagan ng ilang parol. Sa loob ng mga simpleng bahay, tahimik na namumuhay ang mga tao. Matapos ang ilang araw ng pagkain ng ugat ng halaman upang mabuhay, natagpuan ni Jeshan ang nayong ito. Tiningnan niya ang malalaking mata ni Se, at hindi niya maiwasang isipin kung bakit tila kahawig ng isang dito ang silweta ng kanyang apo. Tinitigan niya ang kanyang maliit na apo at tinanong, kung gutom na ba ito. Ngayoy nakahanap na sila ng isang nayon, maaari na nilang punuin ang kanilang sikmura. Biglang sumangga sa hangin ang isang nakakagutom na amoy na pumuno sa ilong ng matanda. Agad siyang lumingon sa pinagmulan ng bango. Doon, may mga pulubing nagluluto ng isang nilagang manok. Masaya ang mga ito, sapagkat matagal na rin mula noong huli silang nakatikim ng ganitong karangyang pagkain. Lumapit si Jeshan at sinabing, napakabango ng inyong niluluto. Lumingon ang mga pulubi sa kanya na may bahagyang pagkadismaya, iniisip na baka kailangan nilang ibahagi ang kanilang pagkain. Nagtanong ang isa sa kanila na kung sino ito. Agad naman na sumagot si Jeshan na isa lamang siyang gutom na manlalakbay. Pinagmasdan niya ang tatlong lalaki at napansin niyang may suot silang sinturon na may kakaibang buhol. Napagtanto niyang sila ay mula sa beggar sect. Pati na rin ang mga pulubi, may sarili ng samahan. Base sa mga buhol sa kanilang sinturon, isa sa kanila ay nasa isang ranggo, habang ang dalawa naman ay nasa pangalawang ranggo. Maaari silang maging kapaki-pakinabang, hindi lang sa pagkain kundi pati na rin sa impormasyon. Nagsaad si Jeshan, na kung maari ba siyang humingi ng kaunting pagkain. Napangisi ang isa sa mga pulubi, at kanyang sinabi na hindi niya inakalang may isang marangal na tao na hihingi ng pagkain sa kanila. Isa sa tatlo ang nagreklamo, sinasabing mukhang nais ng matanda na agawin ang kanilang pagkain. Ngunit bago pa ito makapagsalita pa, tinakpan ng isa pa ang kanyang bibig at iniimbitahan si Jeshan na sumali sa kanila. Agad naman na nagpasalamat si Jeshan dito, at kanyang nasabi na tunay ngang mapagkakatiwalaan ang beggar sect. Habang tinatapos ng isa ang pagluluto, bigla itong napahinto, at kanyang sinabi na nakalimutan niya ang asin, kaya nagpaalam siya na kukunin niya muna ito. Walang problema, sagot ni Jeshan habang naupo sa harap ng apoy. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may masamang balak ang mga ito. Nakilala siya ng mga pulubi bilang patriarka ng pamilyang Lu dahil sa kanyang kasuotan at sa batang dala niya. Sa kasamaang palad, hindi sila kasing biyutong tao gaya ng inaakala ng matanda. Napagdesisyonan nilang bihagan siya, ano bang lakas pa ang natitira sa kanya.
Isa na lamang siyang butot balat, bulong ng isa. Ni hindi niya na siguro magamit ng maayos ang kanyang sandata. Kailangan lang nating umatake sa tamang pagkakataon, sabi ng isa pa. Sa hindi kalayuan, bumalik ang isa sa kanila. Mukhang hindi ko naman pala nakalimutan ang asin, sabi nito habang papalapit sa kaldero. Ngunit pagtingin niya, wala nang laman ang kaldero. Nilantakan na lahat ni Jeshan ang pagkain. Napakasarap ng inyong luto, wika ng matanda habang iniaabot ang isang katsarang puno ng pagkain kay Se, at kanyang sinabi dito na kumain ito dahil sa masarap ang lutong ito. Nanlaki ang mata ng mga pulubi. Napagtanto nilang hindi ordinaryong matanda ang kanilang kaharap. Sa malamlam na liwanag ng apoy, nagbago ang tingin ni Jeshan, mula sa isang payapang matanda patungo sa isang nakakatakot na mandirigma. Tila may nakita akong mga taong konektado sa mga demonyong pumatay sa aking pamilya, malamig niyang sabi. Nagulat ang mga pulubi, hindi nila inasahang may pandinig pala ang matanda upang marinig ang kanilang mga plano. Patayin ang matandang yan. Sigaw ng kalbo habang inaatake siya ng lahat gamit ang mga kawayan. Isa sa mga kalaban ang halos makasuntok kay Jeshan. Isipin mo na lang ito bilang biyahe papuntang impyerno. Sigaw nito, ngunit hindi gumalaw si Jeshan. Mabilis niyang itinaas ang kutsara at ginamit ito upang salagin ang suntok ng kalaban. Dahil dito ay naputol ang braso ng kalaban sa isang iglap. Napasigaw ito sa sakit. Isa pang kalaban ang lumusab mula sa likod, minumura ang matanda. Isang maliit na pagsabog ang narinig. Sa isang iglap, ang kutsara ay nakatarak na sa noo ng kalaban. Bumagsak ito at nawalan ng malay. Sa isang segundo lamang, dalawa na ang kanyang natalo. At may isa pang paparating mula sa itaas. Sumigaw ang kalbo, napatayin si Gan. Tinatawag siyang duwag, ngunit mahinahong itinaas ni Gan ang kanyang kamay, binali ang kawayan, at agad niyang sinakaw ang lalaki. Dahan-daang tumayo si Jeshan habang hawak pa rin sa leeg ang kalbo, at tinanong kung ang beggar sect ba ang nag-utos sa kanila na gawin ito. Nanginginig sa takot, nakiusap ang lalaki na siya'y patawarin. Walang halaga kung utos man ito ng beggar sect o hindi, malamig na tugon ni Jeshan. Ang gusto niya ay ang katotohanan, o bubuksan niya ang iyong tiyan at ipapakita sa iyo ang laman nito. Sa takot, agad na nagpaliwanag ang kalbo. Isa itong malaking pagkakamali. Wala kaming kinalaman sa pagpatay sa iyong pamilya. Sumusunod lang kami sa utos ng alliance. Napakunot noo si Gan. Aling alliance ang tinutukoy mo? At kailan pa ako nagkaroon ng patong sa ulo? Isa sa mga tauhan, ang may nabaling braso, ay mabilis na naglabas ng isang papel mula sa kanyang damit at iniabot ito kay Jeshan. Lu Jeshan, patriarka ng winasak na pamilyang Lu, nabaliw matapos mahulog sa isang chi anomaly. Iyon ang nakasaad sa wanted poster. Ayon dito, ang Mirim Alliance ay naglabas ng pabuya upang hulihin siya, isang baliw na gumagala at pumapatay ng mga inosenteng tao. Napamura si Jeshan habang dinudurog ang papel sa kanyang kamay. Hindi siya makapaniwala sa nabasa. Isa itong kasinungalingan. Alam ng sinuman sa Jinyang County ang tunay na kwento sa likod ng pagpatay sa kanyang pamilya. Kung gayon, ang pagbibigay ng Mirim Alliance ng pabuya laban sa kanya ay may dalawang posibleng dahilan, sila ang may kinalaman sa insidente, o isang makapangyarihang tao mula sa loob ng Alliance ang nagmamanyobra sa lahat ng ito. Ngunit nagtataka siya kung bakit. Dahil dito, mas lalo pang nagpatuloy si Jeshan sa kanyang pagmumuni at pagsasanay. Alam niyang kung buong Alliance ang kanyang kalaban, hindi sapat ang 5 taon ng pagsasanay. Para itong bato na sinusubukang basagin ng isang maliit na bato. Ngunit kahit gaano pa ito kasakit, kahit gaano pa kahirap, kakayanin niya. Para sa kanyang apo, titiisin niya ang lahat. Kung mapapatunayan niyang ang Mirim Alliance ang dahilan ng pagkawasak ng pamilyang Lu, isinumpo niya sa sarili na walang sinumang bundok ang makakahadlang sa kanyang paghihiganti. Kahit pa kailangan niyang hampasin ang batong iyon ng 1,000,000 beses, wawasakin niya ang Mirim Alliance hanggang sa pinakahuling abo nito. Sa puntong iyon, humawak siya ng isang bato at gamit ang kanyang palm technique, dinurog niya ito sa kanyang kamay. Ngunit isang tanong pa rin ang bumabagabag sa kanyang isipan, bakit ang Orthodox sect ng Mirim Alliance, na noon pa man ay nagtataguyod ng katarungan, ay gumawa ng ganitong kalapastanganan sa kanya. Biglang umiyak si Seal. Lumingon si Jeshan at tinanong kung gutom na ito.
Binigyan niya ito ng gatas, ngunit tinitigan lamang ito ng bata at hindi ininom. Kaya nagtaka siya kung panes na ba ito. Itinapon ni Seal ang gatas, ngunit mabilis namang sumunggab ang matanda upang saluhin ito, ayaw niyang masayang ang pagkain. Napatawa siya, saka muling iniabot ang tasa sa bata. At kanyang sinabi na halos matapon niya na ang lahat. Kailangan mong inumin ito upang lumakas at aking malusog. Ngunit tila hindi mahilig sa gatas ang bata. Para bang anak ito ng isang Edward Elric, hindi niya ito gusto. Pinagpag niya ang tasa palayo. Napatawa si Jeshan, at kanyang sinabi na may ugali kang taglay na akma sa isang elf. Pagkatapos, mula sa kung saan, inilabas niya ang isang skewer ng inihaw na karne ng kuneho, at kanyang sinabi na kung ito ang gusto ng kanyang apo. Nanlaki ang mata ni Seal sa tuwa, at nagsimulang tumulo ang kanyang laway. Ngunit biglang iniurong ng matanda ang karne. Wala ka pang sapat na ngipin para nguyain ito. Nagsimulang magprotesta ang bata, pumapalag at tila nais agawin ang karne. Nakangising lumapit si Jeshan at sinabing, bibigyan niya ito, pero kailangan tawagin muna siya nitong lolo. Pinilit ni Seal na magsalita. Bagamat mabagal, unti-unting lumabas ang tunog sa kanyang bibig. Namangha si Jeshan. Kahit napakabata pa ng kanyang apo, napakabilis ng kanyang pagsasalita. Ang kanyang pag-unlad ay hindi pangkaraniwan. Muling tumingin ang bata sa kanya at tinawag siya ng mas malinaw na lolo. Paulit-ulit niyang sinabi ito. Sa puntong iyon, nalaman ni Jeshan ang katotohanan, taglay ni Seal ang isang hindi pangkaraniwang katawan. Isang katawan na tila walang kamatayan.